Ayon sa General Instructions on the Roman Missal, ang adaptation ng gestures and postures sa banal na liturhiya ay ipinagkatiwala sa kalipunan o panayam ng mga obispo ng bawat bansa. Ang ating mga obispo ay nagkaisa sa pagpapasyang paluhurin tayo mula santo-santo hanggang sa dakilang Amen. Dahil ito'y fully ingrained talaga sa kultura nating mga Pilipino. In fact, yung pagiging bahagi talaga ng pagluhod sa kulturang Pilipino ay kitang-kita noong ginawa ang misa ng bayang Pilipino. Pinag-aralan ng mga experts ng liturhiya yung iba't ibang mga bagay na fully ingrained sa kulturang Pilipino. Tinanong nila paano ito may papasok sa mga ritual ng banal na misa. At tingnan nyo ito, sa misa ng bayang Pilipino, 3 beses luluhod ang mga tao. Sa pagsisisi ng kasalanan, dahil ang pagluhod ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagsisisi, penitential. Pangalawa, sa panalangin ng bayan, dahil sa ito'y pagluhog sa Panginoon. At ikatlo, mapapansin nyo sa Misang Bayang Pilipino, ay sa Eucharistic prayer o panalangin ng Eucharistia. Hanggang sa dumating ang doxolohiya at ang Great Amen. So, kung naipasok ng mga liturgists sa Misa ng Bayang Pilipino, sa loob mismo ng Eucharistic prayer, ang pagluhod, maliwanag na sila mismo, kinikilala nila na ang pagluhod sa puntong ito ng Eucharistia, sa pinakabanal na bahagi ng Eucharistia, ay naayon sa kamalayan at sa kulturang Pilipino. Kaya, ang pagluhod natin sa Eucharistia ay pagpapakita ng pagkakaisa, ng pakikipagkaisa natin sa buong Pilipinas, sapagkat ang mga obispo mismo ng Pilipinas ay nagpasya. Luluhod tayo mula santo hanggang dakilang Amen. Ito'y pagpapakita na ang Eucharistia ay sakramento ng pagkakaisa.